Nagpapatuloy ang pagdinig ng ICI sa mga kongresistang idinatawid sa manumalyang flood control projects. Pero limitado pa rin ito sa executive sessions kaya't hindi pa rin nasisimulan ang live streaming ng mga hearing. Si Harley Valbuena sa detalye. Dalawa pang kongresistang idinadawit sa manumalyang flood control projects ang humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, sina Quezon Province 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Representative Leo D. Tariela. Kasama sila sa mga pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya na umano'y namomorsyento sa flood control projects. Pero pinagbigyan ng ICI ang hiling na executive session ng dalawang mambabatas, kaya't hindi pa rin naka-livestream ang mga pagdinig. They cited sensitive and private information that might be divulged during their testimonies, and the Commission saw it fit to allow an executive session. Kaya ang tanong ngayon ng marami, kailan nga ba masisimulan ang pag-livestream sa mga pagdinig ng ICI? Ang Makabayan Bloc nagtungo sa ICI at nanawagang repasuhin ang guidelines sa pag-livestream ng mga pagdinig at tanggalin na ang option para sa executive session. Pag sinabi nating live stream, no, hindi dapat selective yung pagiging live stream niya. No? We have seen other commissions in history na open to the public. Gayunman, nanindigan ng ICI na may batayan ang pagbibigay nila ng executive sessions. I encourage everyone here to read our guidelines because those guidelines are based on law, based on jurisprudence, and even the pronouncements of the Supreme Court. Sa ilalim ng guidelines ng ICI, papayagan ng executive session kung ang testimonya ng isang resource person ay makaapekto sa national security, kung malalagay sa peligro ang kanyang buhay, o kung ang kanyang mga sasabihin ay makahadlang lamang sa investigasyon ng komisyon. Ang palasyo naman ng Malacanang, hindi pakikialaman ang mga alituntunin ng ICI bilang paggalang sa kanilang independence. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. Samantala, hinigpitan na rin ang seguridad sa paligid ng ICI at nag-inspeksyon ang mga tauhan ng K9 unit ng Taguig City Police. Alinsunod daw ito sa direktiba mula sa Camp Crame na suyurin ang lahat ng vital installations ng pamahalaan. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.